So ayan, let's watch. Okay. Jay Gonzalez. Request to ni Madam Jang D. Betts Abilino. Thank you dito. Panoorin natin. Alan D, Oh, Mistress. favorite ano ko yan? ba? Oh. In fair. Almost there. Oh. Meron tayong Kim Pao News. In fair. What's that score? Bakit ba? Yun ang tanong. Marami ba naghahanap? Oo. Baka. Di ba marami silang fan? Pero mga Kim Pao. Anyway. Yun na. Favorite mo ba ang Kim Pao? No. Ayaw si Lynn. No, ang bilis Ano to mga bashers? Pero favorite ka nila. Anyway, yun ang tanong, Tito. What's the score? Kasi di ba Interesado ka ba sa score? Ay, hindi. Basketball score pa yan. Ay, talaga. Parang tataray siya today. So, hindi mo papanoorin pag pelikula ng Kim Pao? June? Hindi. Ay, di talaga. You invited. Ano to? Kalokohan ba to, mga chika? Ano to? Wala. Grabe, hindi daw nila panonorin ang movie ng Kim Pao, ha? Tingnan niyo yung tsura, oh. Parang ang asim ng mukha nitong isa, oh. Ayan, oh, ang asim ng mukha. Diba? Yan sila galit sa Kim Pao. No, of course. I don't go. Grabe, ang dami mong alabay, ah. Wow! Ay, promo? Ano ba to? Invited? Hindi na. Kaya mo sila, Eto palita mo na yan. Alanganin sa ano. Ito na nga, nagganap to sa media ko ng alibay, ang pang-apat na proyekto na pala ng Kim Pao, Tito, in fair. Pang-apat ng kanilang pinagsamahan. Anyway, ang tanong kasi doon ng press, syempre, gustong alamin kung ano na ba kayo, ano nang kamusta na, di ba? So, ang tanong, what's the score sa inyong dalawa? So, ang sagot ni Paolo, 100. Alam mo, isang casually sinagot niya ng 100. So eto mga kachika, eto yung binabanata na naman nila. Ba't magalit na galit sila dun sa 100 ni Paolo? Ano bang meron dun? Ako sa totoo lang, I'm really confused kung bakit nila kini-question yung 100. I mean, napakaganda nung sagot na yun eh. Di ba? Kung meron man silang dapat questionin, pag sinabi ni Paolo na no, 0, ganon, 100, napakaganda nung sagot. Ano to? Di ba? Nagtanong ng reporter, parang natuwa na sinabi, ay, hindi lang pala si Jericho Rosales lang umaamin, parang gano'n. Kumbaga, si ano rin pala, si Paolo rin, umaamin in public ng relasyon. Kinurik ni Pao, I didn't admit anything, sabi niya. Look. I just gave a score. Tinan nyo parang ano to mga chiga, oh. Paano pangalan nito? Sorry, hindi ko to kilala. Sabi ni Madam Jang D, si June Nardo ba yan? Ba't siya nag-sounds nung gano'n? So parang, Tingnan nyo. admit anything, sabi niya. I just gave a score. Tingnan nyo, isa pa. I didn't admit anything, sabi niya. I just gave a score. Tingnan nyo, parang gumanon. Bakit? Anong meron dito? Ang weird naman ito. Ba't nila pinagbababash yung Kim Pao? Inaano sila ni Kim Pao? Hala, magsama na sila sa impyerno. Kapal yung mga bashers ng Kim Pao. Score. Di ba? So parang, parang binawi nga yun ng reporter na, hindi mo pala inamin. So ganun. So wala kang inamin. So ikaw, Kim, tira naman si Kim. Ang tanong ni Kim, para saan ba? Ikabubuti ba ng ekonomiya ng Pilipinas? Yun naman ang tanong ng Kimi. Grabe naman. I mean, nagtatawanan yun eh. That interview is supposed to be fun, funny, hindi seryoso, hindi about personal love life. That interview, ang objective noon, mga chika, is for the fans to watch the alibay, to encourage, di ba, yung mga fans na manood ng alibay kasi hindi biro yung effort na ginawa doon ni Kimi, ni Paolo at yung iba nilang mga kasamahan sa cast. Bakit nila ginagawang topic yung personal and private relationship ng Kim Pao? Anong masama doon? In fact, yung 100 nga mga kachika, that is a very, very excellent answer. Hindi yan yung sagot na parang hulaan, sagot na parang out of nowhere, malayo sa katotohanan. Hindi, actually yung 100 nga parang yes na yan. Ba't binabash nila tapos nagsasounds pa nung parang maduming sound. Di ba? They deserve it, Ad. This is foul. Okay? Hindi ko pinapanood tong Marites University na to, but definitely this is foul. And hindi siya justifiable kahit na sabihin nating hindi sila fans.
it doesn't justify yung way nung pagsasalita nila against Kimi and Paolo. Di ba? Ano bang ginawa sa kanila? Maybe if na-offend sila, tinira sila ng Kim Pao, or meron silang ginawa, okay, na nabash sila dahil sa Kim Pao. But wala naman, di nga to kilala ni Kimi tsaka ni Paolo. Ba't ginagano nila? Yung mga one-line. Gusto mo yung mga side comments. Pero yun nga. So, pero, kumbaga, hindi lang tagumpay na pigain yung dalawa, di ba? Nang parang sinagot pala, hindi naman. Ayun. So, tapos may nag-comment sa X dito na sabi, may mga tanong daw talaga yung media na medyo uncomfortable sagutin ng Kim Pao. Yeah. Sabi nung gano'n, ang sabi pa sa comment, no need daw kasi to compare Tama. si Paolo sa ibang aktor. That was unnecessary, sabi nung nag-comment. Sumagot si Kim, nag-comment si Kim. Nag-comment si Kim doon sa na yon, commenter sa X. Sabi niya, true. Tama. Nang reply ni Kim. True. Oo, tapos may emoji ng face, alam mo yung face with steam, steam from nose. Which is okay dahil talagang hindi naman talaga sila magkapareho. There's no need to compare. Tama lang naman sinagot ni Kimi. Anong invalid sa sagot ni Kimi na nagtrue lang si Kimi na hindi naman talaga dapat ikino-compare si Paolo kay Eko dahil two separate entity that is very far from one another. Ganun lang yun. Bakit nila binibigyan ng kahulugan yan? Emoji, may yung nakaganon yung nose, tapos may ganon na steam. Una nyo to, dinidemo niya pa yun. So, kumbaga, nag-agree siya na parang, Baka sinabi ba doon sa media ko na Yes. sinabi. di ba sinabi nga nung reporter nung sumagot si ng Sino one reporter yan? Basta, wag mo na alamin. Basta, ang sabi doon is, ayun nga, sabi niya, parang pinuri niya na, Hindi naman Alan Dionis hindi- yung reporter. kumbaga papuri yung, wala nga tayo doon. Kumbaga papuri yung sinabi niya, Rose, di ba, na hindi na pala si Jericho Rosales, kasi si Jericho is so open about his relationship with Janine, na, pag kinunek mo naman, ex naman ni Paolo, si Janine. Pero nung naging sila ni Paolo, consistent naman si Paolo, hindi naman din siya nag-admit na sila ni Janine. Tama, wala namang any admission. Actually, may mas karapatan pa ngang umamin ngayon si Paolo dahil meron naman talagang namamagitan sa kanila ni Kimi. Pero yung kay Janine, hindi naman yun yung parang ayaw umamin ni Paolo, walang inaamin, ayaw magsalita. Guys, wala namang aaminin si Paolo sa nangyayari sa kanila Janine from the first place dahil wala namang sila eh. Lahat ng mga meron sila, on-screen lang yon, on-cam. Okay, so ito, hindi mo pwedeng i-compare si Kimi kay Janine. Yung kay Janine, hindi totoo. Yung kay Kimi, totoo. Ba't pati si Janine dito binabangga nila, di ba? I mean, pag-amin ni Paolo kay Janine, ay hindi pag-amin ni Paolo kay Janine, hindi pag-amin kay Kim, kino-compare pa nila yon, di ba? Ano ba naman yun? Iba naman yung Paunin sa Kim Pao. Iba eh. Wala namang reality, wala namang totoo sa Paunin. Sa Kim Pao, meron totoo. Di ba? Nung na-high blood tayo, na-high blood. Wala namang in-admit si Paolo, Kaya parang si nga. LJ Reyes lang ata, pero parang Siyempre may anak sila, di ba? parang after Oo, thought na lang. correct. Di ba? Ano kung kailan nagkaanak na? Naisip ko, hindi ko matandaan. Anyway, So, kumbaga parang nagiging consistent lang naman si Pao, no? bakit? Di ba Kaya? parang ganun? Baka, ibigay natin sa kanila. Kung Ay, talaga ganun talaga si Pao. kung ayaw nilang aminin, di go. Di wag nang tanongin. Pero yun nga, yung may comparison. Grabe to, tinan nyo yung asta nito. Parang sobrang affected eh. Hindi naman siya Kim Pao fan. Pero yung sagot niya, di wag tanungin. Di ba? Ano yun? Anong klaseng mga statement yun? Ano yun? Wala na lang minsan parang ma-comment. I mean, I'm a bit weird. Okay, I respect this show. Pero may mga foul dito na I think hindi magugustuhan na. Or definitely hindi magugustuhan ng mga Kim Pao fans. Di ba? With the other stars. Anong dating sa'yo din nun? Hindi, no, siyempre. Oo, medyo nakaka-off naman talaga yun. Hindi na yun, kumbaga Lalo na kung tatanungin hindi mo pa. related or, Kung Siguro saan kung ako- siguro meron lang issue na hindi related. Kasi
magkakaroon talaga ng mali siya kasi nga may Siyempre, Janine. may Janine. May Janine talaga. Pero kung halimbawa, Hindi naman Joe, na-mention si Janine. hindi, pero I mean, alam natin na ex nga niya si Janine. I mean, yun yung alam natin. Pero in a way ako, feeling ko, naging issue lang kasi, papuri dapat. Isa pa to, mga chika. Again, let's make this thing clarified. Ako, akala ko rin before. Ex ni Paolo si Janine. Akala ko rin yan. Sabi-sabi, bulong-bulungan. Okay? There's no factual basis. Walang mga pictures, video na nahuhuli sila out of town, nagbe-beach together, privately. Wala namang mga ganun eh. Okay? Wala yung pareho silang may mga sunburn marks. Wala yung parang nakikita si Paolo na bumibisita sa bahay ni Kim. Wala namang ganun eh. May mga ganun ba? Ang alam ko lang, kapag may mga event, may mga shows, may mga promotions, magkasama sila. 'Di ba? Nagpapakita sila ng sweetness. Actually, meron pa nga yung nagpo-promote sila sa 8 Showtime. Supposed to be si Paolo nakatabi kay Janine, pero ang tinatabihan ni Paolo si Kimi. So, 'di ba? Kasi yun eh, supposedly that's a compliment eh. So, Pero kaso biglang naging, Kasi nga, hindi mo na dapat i-compliment kasi hindi ka naman umamin eh, di ba? Hindi kasi, parang siguro pwede mo rin sabihin na, ay, that's nice, at least. Umaamin Sabi, ka, plastic. ganon. Oo. Wala ka nang minimension ng ibang mas, artista. mas okay talaga pag ang celebrity ay umaamin kaysa nagbaba ganon. Without mentioning anyone. Ba pwede yun? Baka walang nag-react. May pagka-shady kasi yung yung statement. Anyway, Sige. ito pa, yung nung Valentine, girl na girl ang feeling ni Kim, in fairness naman tito, kasi pinadala siya na-surprise siya pag uwi niya. Meron palang pa-flowers sa kanya si Pao. Kasi raw nung nakikita raw ng hair. So parang bongga naman ng mga girls na to. Sa pag-uwi niya, nagulat siya. Ay, girl pala ako. May pa-flowers pala si Pao. Yan ba? Gulat siya. Piniwala ka naman na girl. June. Kasi may flower. Sabi, humirit pa si Pao. Gusto mo bang i-share yung letter sa kanila? Sabi ni Paolo. So, ibig sabihin may letter. Ano talaga si Pao private person. Oo. Alam niyo mga chika, itong babae na to, feeling ko tinatry niyang i-defend yung Kim Pao. Okay, pero yung tatlong nandito, yung tatlong Juding na nandito, feeling ko sila yung mga bashers eh. 'Di ba? Grabe. Titingnan mo, very opposite talaga sila ni Pati yung kakiligan ni Kimi sa pagtanggap niya ng flowers, pati yung sinabi ni Paolo na pinakilig niya yung mga fans, gusto mo bang i-share sa kanila yung letters? Pati yun. 'Di ba? Pinupuna pa. Kim. Oo. So, medyo sarcastic. Sabi ni si Kim, syempre hindi niya shinare, di ba? Tapos sabi ni mang dialogue sa kanya ni Pao, masaya ako na masaya ka. Ayun. Sabi naman ni Kim, happy rin ako na napapahappy niya ako. Kimi ko ba yan? Kimi? Ayun. So ayun, sa bahay lang daw sila nung mismong Valentine's dito. Tapos ka na dyan? Go. Pwede ka na mag-interrupt. Go. Alam mo ba Ano? na may interview? Hindi ko alam kung si MJ Felipe ba nag-interview? O iba? Si Kim Pao. Oo, silang dalawa. Tinanong sila kung anong ginawa nila nung Valentine's. Yun nga, oo. I-report mo ba Oo. yun? Hindi, nakalagay dito, nasa bahay lang daw sila. Eto na. Oo. Isa parang Wala. ano nyo? Oo. Anong ganap nyo ng Ang Valentine's? sagot ni Kim, wala. Nanood siya ng Maraming Netflix. Maraming tao. Parang ganon. Ganyan. Tapos sabi ni Kim, running. Nag-run kayo. Tapos sabi niya, parang sabaw tong si Eko, si Pao. Tapos sabi niya, nag-running. Tapos sabi niya, on the day or a day before? Parang ganon. Hindi ko matandaan kung on the day or a day before sagot ni Kim. Sumagot ng Pao. Sagot ng Pao, last week, 2 weeks ago. Yun. Oo. So, para kita ko yung reaction din ni Kim doon na parang, sasabi niya, Hindi pala Valentine yan. oo, lumalabas. Kasi may iba silang sagot. Tapos, sumirit na lang si Paolo na, sa Kim Pao World Tour. Parang doon na lang sila. So mga chika, pati pala yun, pinagtatawanan nila. Okay? Akala ko noon na yung about comparing Eko and Paolo,
Pati pala mga kachika, yung sinabi nila na jogging sila nung Valentine's or yung tinanong sila sa about date. Pati pala yun. Okay, tingnan natin. May time naman to celebrate or something. Love the group na Yun. tayo. Kaya, ang nagdating, nako ha, hindi Hindi, pero may napanood ako, sinagot ni Kim, ang sabi niya, nag-Netflix lang siya, nanood siya ng Kaya nga, iba-iba. Singles Inferno. Lagyan namin Sir Fu. Tapos si Pao naman, sabi niya, that day, nag-meeting lang siya at nag-aral siya para sa isang role. Oo, may inaral siyang for that role. Tapos, ang ending, Ay, meron pa. may word. Banggitin na natin, may word Grabe, ba't ganun yung tawa nila mga chika? Parang nakakaloko naman yata to. tour pala ang Kim Pao, Tito. Meron ba? Yes, bet mo ba? Magpa-abs. Wow! May pa-Kim Pao. Kimpaw! Umalis na yata, aalis. Dalawa ang kanilang shows, dalawa sa US, dalawa sa Canada. April and May pa, Rose, yung kanilang world tour. Ayun, so ang ending, wala nagtanong doon sa chika, na may chika kasi Tito naglilive-in na yung dalawa, di ba? Ayun, walang mga magtanong. Ito Siyempre, yung relasyon nga, hindi namin. bawal itanong yun, syempre, at hindi mo rin maisisingit yun for sure. Anyway, kung mag-live-in man sila, 37 na si Pao, 35 si Kim. Tanda na nila, no? 35 na pala si Oo. Kim. Yes! Kung baka tanda-tanda ka Oo. naman, Tito. Grabe naman to, sinabihan pang matatanda. Grabe naman tong mga grabe. Ako wala na eh. Pero if ever man, naiintindihan mo dahil okay lang naman, di ba? Hindi naman issue siguro sa Pakailan edad. ko sa kanila. Ay, talaga. Grabe. Grabe siya. So, Ano ba yun? so paano pag nalaman mo na finally umamin na? Ano magiging reaction? Ano ngayon? No? Ngayon, anong reaction mo na hindi pa rin umaamin? Pero guys, ano to? Grabe. Next na yan, nakakaumay na. Grabe kayo sa Kim Pao. Oh, may ganun Dali na. ka. Basta ako lang si Abutin Pao. naman tayo alas 11. Diyos Go! ko. Game Next! na. Oh. Ay, nako. Okay. Puro high blood din tayo dyan, mga chika. Grabe ngayon ko lang ito napanood. Actually, dati na nilang binabash yung Kim Pao. Pero ito yung pinaka-harsh na napanood ko. Kasi parang pinagtatawanan nila ng aalipusta, hinuhusgahan, and hindi ko akalain may ganito palang content. Na-shock ako. Na-shock ba kayo? Tama si Madam Jangdi, no? Grabe yung pagpapaulan nila ng bashing, judging, and negative kind of, alam nyo, hindi naman parang negative kasi realistic naman. Pero sana, totoo naman yung sinasabi nila, pero sinasabi nila in a negative way. Sa mga naging panayam kay Paulo Avellino tungkol sa issue kung sila na ba ni Kim Chiu, kadalasan ay iwas o pahapyaw ang sagot niya. Hindi siya direktang umaamin o nagde-deny, pero ang tono niya ay parang gusto niyang panatilihing pribado ang tunay na estado nila. Karaniwan sa sagot niya ay mga linya tulad ng, "Masaya kami sa kung anyong meron. Importante ang respeto at privacy. Hayaan na muna natin kung ano ang nakikita ninyo." Dahil dito, mas lalo tulay pinag-iididan o mas pinag-uusapan ng fans at netizens ang dalawa. Kapag hindi diretso ang sagot, mas nagkakaroon ng intriga at haka-haka. Pero makikita rin na maingat si Paulo sa pagsagot. Posibleng ayaw niyang ma-pressure ang sitwasyon o lagyan agad ng label ang relasyon nila. Sa showbiz kasi, kapag may chemistry at kilig na nararamdaman ng publiko, automatic na ang tanong kung kayo na ba? Pero minsan, pinipili ng mga artista na i-enjoy muna ang samahan nang walang pressure mula sa publiko. Sa tingin ko, ang ganitong klaseng sagot ay proteksyon sa personal nilang buhay, pag-iwas sa maling interpretasyon, at respeto sa kung ano man talaga ang meron sila. Para sa balitang sina Paulo Avellino at Kim Chiu ay pinag-iinitan nga, eto ang makikita sa mga pinakahuling info at fan reactions. Ano ang nakikita sa publiko? Sa isang event, sila mismo ay napansin na magkasama at napag-usapan online dahil sabay sila nakita ng mga fans, kaya lalo itong pinag-iinitan ng netizens. May mga viral na sandali na feeling ng fans may resibo na mas close sila. Halimbawa, may kwentong nakapag-unlock ni Kim ng phone ni Paulo na pinaghahalong joke at kilig ng netizens. Sa Reddit threads at social media, maraming fans ang nagsasabi na tila private pero hindi naman tinatago ang closeness nila, pati vacation snaps at sightings. Stance ng dalawa? Wala silang opisyal na pag-amin na sila na romantically, kaya mas lalo ang speculation.
Pareho rin silang may mga projects together, films, series, etc. Kaya normal lang na marami silang magkasamang public appearances at work interactions at ginagamit iyon ng ilan para mag-ship sila. May take sa balita? Sa tingin ko, legit ang interest ng fans dahil may chemistry sila on-screen at madalas magkasama sa events at trips. Pero hindi pa confirmed romantically ang status nila at ang public persona ni Kim lalo na ay sobrang private pagdating sa personal na buhay. Posibleng totoo ang magandang samahan nila pero ginagawa nilang pribado pa rin ito kaya nagiging dagdag intrigue sa social media. Sa madaling salita, hindi pa totally confirmed pero hindi rin basta puro haka-haka lang. Maraming mga viral moments at sightings na nagbibigay ng kilig sa fans. Sa perspektibo ng entertainment industry, hindi na bago sa showbiz ang mga ganitong usapan. Kapag may dalawang sikat na artista na may magandang chemistry sa screen, natural na nagiging topic of conversation sila sa social media at fan communities. Sa kaso ni Paulo Avellino at Kim Chiu, iba ang impact dahil pareho silang may malalaking fanbase at malalim ang history nila sa industriya. Ang mga ganitong balita ay kadalasang nagmumula sa mga sighting na magkasama sa events o vacation, moments na parang resibo sa social media, fans na nag-hope at nagmamatch ng mga clues. Hindi natin maikakailan na maraming tao ang na-excite kapag parang may bagong love team turned into real-life couple. Ito mismo ang dahilan kung bakit mabilis kumalat ang mga balita at haka-haka. Kung personal na relasyon ba talaga? Hindi pa malinaw kung may romantic relationship sila at ang importanteng punto rito ay hindi sila official na nag-a-announce. Wala pang direkta at public confirmation yon. Sa isang banda, maaring may totoong feelings o malalim na samahan silang dalawa na hindi pa nila gustong i-label. Sa otro banda, may posibilidad din na nagpapalaki lang ng fans ang mga viral moments na hindi naman talaga intentional sa personal na relasyon nila. Maraming artista talaga ang pinipili ng privacy lalo na kung ayaw nilang madalian o ma-pressure ang samahan nila. Bakit nagiging malaki ang ganitong balita? Ang social media ngayon ay parang malaking echo chamber. Isang maliit na video o litrato ay pwedeng maging malaking usapan. Mabilis kumalat, maraming interpretasyon, maraming fans ang nagpo-project ng sariling inaasahan. Ang mga trending topics madaling nagiging assumptions. Sa tingin ko, ang buong usapan ay parang mixture ng curiosity, excitement, at paghahangad ng mga fans na magkaroon ng bagong real-life couple mula sa showbiz. Hindi naman masama yung reaction. Normal yon sa fandom culture. Pero mahalaga ring tandaan na, artista rin ang mga tao, may sariling buhay, damdamin at privacy sila. Hindi dapat basta husgahan ng sitwasyon base lang sa mga kwento o social media moments. Mas matino at mature na approach ay tanggapin na hindi pa confirmed ang relasyon nila at hayaan silang sila mismo ang mag-announce kung kailan sila handa. Ang huli? Minsan, ang hype ay mas malaki pa sa totoong nangyayari. Ngulit kung may tunay silang connection, malalaman iyon sa tamang panahon, hindi sa instant guest inhaling ng social media. Marami pang padang idagdag sa balitang pinag-iinitan sina Paulo Avellino at Kim Chiu. Etekto sa karyar ila? Sa totoo lang, ang ganitong klaseng intriga ay may positibo at negatibong etekto. Positibo, mas tumataas ang engagement, mas napag-uusapan ng projects nila, mas lumalakas ang fanbase. VAR negative, kapag sobra ang pressure, pwedeng maapektuhan ang personal nilang comfort at mental well-being. Minsan, ang sobrang pag-iimbestiga ng publiko sa real score ay nagiging mas mabigat kaysa sa mismong trabaho nila. Love team culture sa Pilipinas. Malakas ang kultura ng love team dito sa atin. Kapag may chemistry ang dalawang artista, automatic na hinahanapan ng real-life confirmation. Pero hindi lahat ng tambalan ay kailangang mauwi sa totoong relasyon. Posibleng, professional chemistry lang talaga, close friendship, o may something pero hindi pa ready i-public. Social media fuel? Dagdag pa rito, ang social media ngayon ay parang magnifying glass. Kahit simpleng tingin, body language, o biruan sa interview, nagiging resibo na agad sa mata ng fans. Kaya minsan, mas lumalaki ang issue kahit walang malinaw na pahayag mula sa kanila. Ang pananahimik nila? Isa ring interesting point ang pagiging maingat ni Paulo at ni Kim. Ang hindi nila pag-confirm o pag-deny ay natural lang ang curiosity ng tao. Unang-una, hindi natin masisisi ang fans. Kapag may nakikitang genuine chemistry, mapa-interview man, events o projects, automatic na may kilig. At kapag may kilig, may curiosity. Gusto ng tao ng love story, gusto ng tao ng happy ending. Lalo na kay Kim na maraming pinagdaanan sa past relationships, maraming fans ang gustong makita siyang masaya at inaalagaan. Pero may hangganan din ang pagiging invested. Ang problema minsan, nagiging sobrang invested ang publiko. Parang bawat galaw, bawat tingin, bawat sagot sa interview ay ginagawa ng malalim na kahulugan. Kapag hindi diretsyong sumagot si Paulo, may magsasabing may tinatago. Kapag numiti si Kim, may magsasabing may something talaga. Pero minsan, baka simpleng, close sila, masaya sila sa samahan, o talagang private lang sila. Hindi lahat ng hindi sinasabi ay may malaking sikreto. Ang pananahimik nila ay maaring maturity. Sa tingin ko, kung meron man talaga, ang hindi nila paglagay ng label agad ay sign ng maturity. Hindi lahat ng relasyon kailangang i-announce agad sa publiko. Minsan mas healthy ang tahimik at hindi minamadali. At kung wala naman talagang romantic relationship, posible ring na pinapahalagahan nila ang working relationship nila. Ayaw nilang masapawan ng issue ang mga projects nila. Bakit pinag-iinitan? Kasi may spark. At sa showbiz, ang spark ay parang apoy. Mabilis lumaki kapag may hangin ng social media. Pero ang tanong, totoong apoy ba? O kilig lang na pinalakas ng fans?
Mas maganda sigurong i-enjoy ng fans ang kilig nang hindi naglalagay ng pressure. Kung may something, lalabas din yan sa tamang panahon. Kung wala naman, hindi mababawasan ng chemistry at respeto nila sa isa't isa. Ang mahalaga, masaya sila, walang nasasaktan, at hindi nagiging toxic ang fandom. Maaring paraan para protektahan ang personal na buhay? Kung tutuusin, sobrang laki na ng issue para sa isang bagay na hindi naman officially confirmed, parang mas invested pa ang fans kaysa sa mismong involved. Oo, may chemistry sila. Oo, may kilig moments. Oo, may mga sagot si Paulo na parang may tinatago. Pero hanggang wala silang direktang sinasabi na kami na, lahat ay speculation lang. May posibilidad ba na may something? Meron. Hindi imposible. Ramdam ang comfort level nila, hindi pilit ang interactions, at hindi rin namang silang naglalayo sa isa't isa. Pero posible rin na, close friends lang talaga, professional partnership, o strategy para mas tumunog ang projects. Sa showbiz kasi, hindi na bago ang ganitong dynamic. Bakit sobrang pinag-iinitan? Dahil gusto ng publiko ng love story, lalo na kay Kim, maraming fans ang gustong makita siyang inaalagaan at masaya. Kaya kapag may lalaking mukhang protective at tahimik tulad ni Paulo, automatic na may narrative na binubuo ng mga tao. Pero minsan, ang narrative ng fans ay mas malaki pa kaysa sa katotohanan. Brutal honesty? Kung meron man talaga, malamang, ayaw pa nila i-label, ayaw ng pressure, o hindi pa sigurado. At kung wala naman talaga, baka nadadala lang sa chemistry at hype. Sa totoo lang, hindi dapat minamadali. Kung may totoong relasyon, mas tatagal iyon kung hindi pinipilit ng publiko. Kung wala naman, okay lang din, hindi mababawasan ng talent at karisma nila. Ang pinaka-importante, hindi dapat maging toxic ang pag-i-invest ng fans. Kilig is fun, pressure is not. Maaring strategy para hindi maapektuhan ng ongoing projects. Sino ang mukhang mas may feelings? Observation-based lang. Kay Kim? Mga nakikita ng fans? Mas expressive siya. Kita agad sa mukha kapag kinikilig. Mas open siyang magsalita tungkol sa closeness nila. May glow o softness kapag si Paulo ang topic. Minsan parang hindi niya maitago ang genuine reactions niya. Possible interpretation, si Kim kasi natural na affectionate at transparent, kaya kung may nararamdaman siya, mas madaling mabasa. Pero posible ring personality lang talaga niya iyon, expressive siya kahit kayo nung close. Kay Paulo, mga nakikita ng fans, reserved at tahimik, iwas sa direktang sagot. Madalas may half smile kapag ginatanong tungkol kay Kim. Hindi defensive, pero hindi rin umaamin. Possible interpretation, ang pagiging reserve ni Paulo pwedeng may tinatago, feelings, ayaw lang pag-usapan publicly, or sadyang private lang talaga siya. Ang interesting dito, hindi siya umaayaw, hindi niya dinidistansya si Kim. Kung purely promo lang, minsan mas obvious ang pag-control ng narrative, pero sa kanila, parang natural ang comfort. Brutal assessment? Kung pagbabasihan ng energy, si Kim mas halata ang kilig, si Paulo mas controlled, pero may subtle signs ng softness. Pero minsan, ang mas tahimik ang mas malalim ang nararamdaman. Hindi lahat ng may feelings ay expressive, at hindi lahat ng expressive ay deeply invested. The real truth? May posibilidad na mutual feelings pero hindi pa official, getting to know stage, close lang talaga at nadadala ng fans ang narrative. Ang mahirap sa body language analysis, pwedeng tama, pwedeng projection lang ng kilig ng fans. Personal take ko, kung may bet ko, mukhang may genuine comfort sila sa isa't isa. Hindi pilit, hindi scripted ang tinginan, pero hindi rin sila nagpapakita ng over-the-top sweetness na obvious na magjowa na. Ibig sabihin, may spark pero hindi pa full-blown confirmation energy o simpleng respeto sa isa't isa. Sa ngayon, ang pinakamalinaw ay wala pang opisyal na pag-amin. Hanggang wala silang direktang sinasabi, mananatiling haka-haka ang lahat. Pero hindi maikakailan na malakas ang chemistry at natural ang kilig factor nila. At iyon ang dahilan kung bakit patuloy silang pinag-uusapan.